Magandang hapon po mga minamahal at nandito po tayo ngayon to give us a short devotion with regards to obedience and grace. Ano po. So, kunin po natin ito from 1 Corinthians chapter 15 verses 10 hanggang 11 at ang sabi po dito, but by the grace of God, I am what I am, and His grace to me was not without effect. No, I work harder than all of them, yet not I, but the grace of God that was with me. Whether then it is I or they, this is what we preach and this is what you believe. Ano po? Ang sasalita po dito ay si Paul. Ano po? So, just to give us a short background when it comes to Paul. So, si Paul po ay bago po siya tinawag ng ating pong Panginoon, siya po ay persecutioner ng mga Christian faith Christian faith believers. Ano po? So, pine-persecute po niya talaga sila. So, talagang tinutugis po talaga sila. Ano po, during their time. So, talagang takot din po ang mga apostles po sa kanila. Ano po, and even yung tumawag po sa kanya, ano po, ay talagang medyo may takot po talaga sa kanya kasi kilala po siya talaga na persecutioner ng mga those who have professed Christian during their time. Ano po? But, ang sabi po dito, ano pong nagtulak sa kanya na magkaroon ng transformation? So, sinasabi po niya dito, yung transformation po niya, no, key point number 1, is yung transformation niya through the grace of God. Ano po? So, ito po ay nagkaroon po ng personal effect sa kanya na talagang from persecutioner of Christian faith, ano po, ay tunay nga po na yung how zealous, ano po, and even at the end of his life, ay ibinigay po niya ang kanyang buhay sa pagpapalagana po ng salita ng Diyos sa marami po, ano po. So, among the Gentiles, ano po, kung makikita po natin. At ang sabi po din dito, nagkaroon din po ng obedience through the grace he received. Ano po, ang sabi po dito, nagkaroon ng outward effect. No, yung kanyang pananampalataya sa Panginoon, yung kanyang grace na natanggap niya mula sa Panginoon ay nagkaroon ng outward effect. At ito po ay nakita po natin, no, sabi nga po in the New Testament, napakadami po niyang contributions when it comes to the books that He has written for us. Ano po? It is true, His obedience, dahil po doon sa tatanggap po niyang grace na yun. Ano po? Kasi po nagkaroon po siya ng outward effect sa kanya at nagkaroon po ng unity. Ano po? Yung sinasabi po dito, nagkaroon ng unity yung kanyang mind, yung kanyang mission sa buhay, yung mga dapat niyang ginagawa, no, yung mission, at ang pinaka-importante dito, yung merit, ano po, yung award na kanyang tinitingnan. Sabi nga po niya, no, sa kanya po nanggaling yung talagang para po daw tumatakbo po siya, ano po, ng as if may prize po talaga, no, ayun niya maging second, but gusto niya first prize yung kanya makukuha. So kaya yung pagtakbo na po niya talaga when it comes to Christian faith is very evident sa kanyang ginawa. Not because of his obedience alone, but the grace. Ito po ang nagtulak po sa kanya to do all of this. At ang pinakamaganda po dito, nakita po natin, labil po niya yung identity. Na identified siya with Jesus, with Christ, through this grace na nakamit po niya. Ano po? So sabi nga po natin, ang grace po ng Panginoon is a gift. Ito po ay regalo. Ito po ay libre na wala pong ibang makapagbibigay po sa atin. Sabi nga po, this is the gift that will give us the surety, no, kasiguraduhan sa salvation, no. Not by what we do, or what we will do, or what we did. Ano po? Ito po ay naging magiging bunga po ng ating pong pananampalataya, itong pong obedience po na ito, ano. Pananampalataya at through the grace na ibinigay po sa atin. Kaya sabi nga po ni Paul dito, not I but by the grace given to me, ano po, by God. Ano? So sabi nga po, this saving grace of God will make us
lie. I mean, not to lie as in, but tayo po ay parang humiga. Ano po? Parang ganito, parang atag dito, maging confident. And rely, sabi nga po, and rely on His provision and refuge. Like a strong foundation where we build our life on. So, kanina mo nga, laging sinasabi natin po dito, kanina mo i-build. Dito ka na sa sigurado ka. Ano po? At as we get entangled with to get our life entangled with the Spirit, doon sa grace na binigay ng ating Panginoon, we unite with Him and building our joy and peace in Him. So kung mapapansin po ninyo, yung nagkakaroon ng transformation, nagkakaroon ng pagbabago sa ating mga gustuhin, naisin sa buhay. Ano po? Okay, so doon po kasi nabubuo na yung relationship. Ano po? Yun po yung hinahanap po sa atin ng Panginoon, yung relationship na mabuo po natin sa Kanya. Yung pong mga intention niya, yung will ng Panginoon, yung mission ng Panginoon, nag-spring up, lumalabas ng pusa sa ating mga puso. Na yun na rin ang gusto nating gawin sa ating pong buhay. Ano po? So, nagiging natural na po siya. It's because of this faith the grace na natanggap po natin sa Panginoon. So, because as we experience more of Jesus in our life, He will reveal everything to us. Ano po? Then we become like Jesus in holiness and righteousness and identity. Ano po? Yung identity natin na-identify na tayo bilang We don't wanted to be identified as who we are, but how are we being identified in Christ? Ano po? So sabi nga po, lagi po natin sinasabi dito, it's never too late for us to build a relationship with the Lord. Ano po, hindi po nagkukulang ang ating pong Panginoon at hindi po siya nagsasawang tawagin po tayo. At hinihintay po niya tayo. It's never too late and He never rejects anyone that will come to Him. So lagi natin sinasabi, balik lang tayo. We will fail, babalik lang tayo. Balik lang tayo kasi doon tayo gagamitin ng ating Panginoon at magpapagamit po tayo. In His time and in His season, tayo pong lahat ay makakasumpong ng pagtawag po ng Panginoon. Kailangan lang po natin ng pananampalataya. So maraming salamat po mga minamahal at nawa ay about this obedience and faith, grace. Ay nalinawan po natin na ang obedience po ay na springs up from the grace given to us by God and not by our own strength. At ang will po ng Panginoon ang matupad po sa ating Panginoon. So God bless everyone and hanggang sa susunod po ng mga uploads po natin. So supportan po natin at pag-pray nyo rin po na maituloy-tuloy po natin ito. Hanggang sa nais po ng Panginoon na masunod po sa atin. Muli, maraming salamat po. God bless everyone. Ingat po kayo. Balik lang tayo.